Inaasahang magbobotohan ng majority bloc senator sa susunod na buwan para sa posibleng pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, marami pang ibubunyag si Lacson ng mga anomalya. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Inilahad ni Senate President Tito Soto na posibleng magkaroon ng botohan ng majority senator sa pagbabalik sesyon sa November 10 upang ibalik sa pwesto si Senator Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee. We will ask Senator Lacson to retake on November 10. But during the meetings, I'm sure it will be a sealed deal by that time. Ani Soto, may gusto pang ilantad si Lacson kaugnay sa flood control anomalies, hindi lamang sa DPWH kundi sa iba pang ahensya. Practically, naramdaman niya na mga kasama namin at ang publiko mismo ay alam na meron siyang mga naiwan na dapat ituloy na unfinished business sa Blue Ribbon. Suportado ito ng ilang senador gaya ni Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na sinabing handa siya makiisa sa sino mang itatalagang chairperson. October 6 na magbitiw sa posisyon si Lacson matapos ang batikos ng ilang kapwa senador ukol sa pamamahala ng Blue Ribbon Committee. Subalit iginit ni Soto na hindi totoo ang sinasabi nagbitiw si Lacson upang isalba ang Senate leadership. Wala, nangingiti lang kami ni Ping because hindi naman siguro. Well, it could be an idea, but as far as he was concerned during that time, he was frustrated. At kung may paghamon man sa pamunuan, kumpiyansa si Soto na mananatili siyang Senate President. Samantala, nakatutok din ang Senado sa budget proposal ng DPWH para sa 2026. At ayon sa Senate President, handa silang tapusin ito kung may overpricing pa rin. And we will move to approve that proposal of our committee chairman that we cut it across the board 15 to 20%. Sakaling matuloy ang budget cut, nais ni Soto na ilaan ito sa ilang proyekto ng DOH, CHED at DepEd. Pero sa naunang pahayag ng Ehersito, wag naman siguro ilahat dahil we still need infrastructure projects to stimulate the economic growth kasi yan ang may multiplier effect sa ekonomiya natin. Tiniyak naman ng Senate leadership na bubusisiin ang proposed budget at hindi napapayagan ang small bycam na maaaring pagmulan ng korupsyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.